Morning po sa inyong lahat. Hindi lang si Jelay ang may birthday ng Feb, birthday ni Christian ngayon. Happy birthday, Christian! Kahapon. Sige, happy birthday. Iba rin. Tsaka isa pa ho may birthday si Ayan sa 14. So, tayo po yung manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa umagang ito. Lord, I just lift up to you this service. Ito ang service mo, Lord. This is yours. Holy Spirit, we thank you. Ikaw ang mangungusap. Gamitin niyo lang po ako dito, Lord. Lord, dalangin namin na kami ay bigyan niyo ng kapahayagan. Kung sino kayo, kung ano ang pagmamahal niyo, at kung sino kami sa napapanahong ito. Sa pangalan ni Jesus, kami sumasamba, kami nagpapasalamat. At Lord, thank you for everything. Malayang malaya po kayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon pong umaga, ang ating pong topic ay ang aking bagong pagkatao kay Kristo. Sino ho ba dito ang tumanggap na sa Panginoong Jesus? Lahat. Lahat po. So sabi ho sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Basahin po natin sabay-sabay. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dating niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, ito pong scripture na to, ito po ay susi ng mga susi. Pagdating po sa revelasyon kung sino tayo sa Panginoong Diyos. Ngayon po, tayo bilang nakakilala, tumanggap sa Panginoon, meron hong nangyari sa atin. At itong nangyari ho sa atin na ito, tayo ho ay naging, sabi nga dito, bagong nilalang, new creation. Ito po yung ating katangian na ngayon. Nung minsan nga po, meron tayong preaching na sinasabi natin na natutunan natin doon na ang dating ating pagkatao ay namatay na. Kasi ho, pag naboborn again tayo, akala natin, ang concern lang ay yung pangkasalukuyan at yung panghinaharap. Kulang pa ho yun kung titingnan natin 100% na ginawa ng Panginoon. Kasama pa ho doon yung nakaraan. Yung nakaraan ho natin, namatay na tayong kasama si Kristo, doon ho, tayo ay napako, tayo ho ay nalibing, tayo ho ay muling nabuhay, kasama rin ho ng Panginoong Jesus. Ngayon, ito pong bagong nilalang na ito, alam ho natin yung tatlong persona ng tao. Alam ho natin, di ba? Yung spirito, kaluluwa, at katawan. Ang kaluluwa po, ang sama nito, yung isipan, pagpili, emosyon. Yung espiritu po, ito po yung nabuhay ng muli nung tinanggap natin si Jesus. Ito pong espiritong to, malinis na to, 100% na to. Hindi na ho to kailangan linis-linisin pa, malinis po ito. Once and for all, malinis po ang spirito natin. Ayun po, ito pong katawan, ito po yung casing natin, housing natin. Kaya nga ako sinasabi na kung ang espiritu po ay may kaayod na itong ating kaluluwa, kasama na ho, sumasama ho yung katawan, nagmamanifest po. Pero kung ang espiritu natin solo, ito pong laman na to ay nasa mundo pa rin po, ito po ay laging nakasama sa katawan. Kaya ho, hindi natin napapakinabangan yung magiging bagong nilalang. Ang nangyayari lang ho, pupunta ho tayong langit, save tayo, pero yun nga ho, hindi natin naranasan dito yung enjoyment ng adventure na kasama ang Panginoong Jesus. So, ano ho nga ho ba yung sa espiritu? Ito po yung malinis na malinis tayo. Ito ho yung bagong nilalang. Ngayon ho, ito po, proportionate, aling sunod po ito sa pagbabago ng ating isipan. Amen? Kung gaano po natin nabago, kung paano po natin talagang naakap yung sinasabi ng Panginoong Jesus sa Biblia, patungkol sa Kanya, patungkol sa atin, doon po natin nararanasan na nagmamanifest sa lahat ng area ng buhay natin ang kagandahan ng Panginoon na inalay para sa atin. Amen? Alam niyo, nakakatuwa yung sinabi ni Sister Jean kanina, na isa lang ang man-made sa langit at iyon yung butas sa kamay ng Panginoong Jesus.
Alam niyo po, isa pa hong kasanayan natin dito sa lupa, pag meron tayong hindi naiintindihan, lagi natin sinasabi, i-GM mo. Ibig sabihin ng GM, i-Google mo. Ngayon, pag meron ho tayong hindi naiintindihan, ano sasabihin natin? I-GOD mo. Ask God about it. Di ho ba? Ngayon, ano pa ho ba yung sinasabi dito sa 2 Korinto na to? Ito rin po yung sinasabing, wala ho ditong time element. Pag ho tayo nakatanggap sa Panginoon, hindi ho tayo nagiging bagong nilalang, hindi ho tayo papunta doon, kundi yun na ho tayo. Kasi sa atin po, black or white lang ho yun. It's either nakakilala tayo sa Diyos o hindi tayo nakakilala sa Diyos. It's either patay tayo o buhay tayo. Pag tayo nakakilala, bago nila lang, tayo po ay kasama natin ang Diyos. Ngayon, tignan ho natin, nasan ba ho ang bagong buhay? Ito ay mula kay Jesus. 1 John 5 verse 11. Basahin po natin para gising tayo. Ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang sino mang pinapananahan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. So dito po, sinasabi po, si Kristo po, siya ho yung may akda at siya ho yung may pangbayad para sa atin. Siya ho yung umpisa, siya rin ho yung kahulihan natin. Wala hong ibang pamamaraan ng bagong pagkatao natin kung hindi kay Jesus lang. Yun po ang sinasabi doon. Kaya malinaw ho dito, kita niyo ang pagkakasulat ng salita ng Diyos, di ba ho ba? Para hong binabaliktad lang niya. Sabi ho dito sa verse 12, ang sino mang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. So binabaliktad lang po, siguradong sigurado ho tayo na ang bagong buhay po ito ay galing kay Jesus. Ngayon, pwede ho natin tanungin na, bakit hindi ko nakikita? Minsan ho ba tayo, naiinip tayo na parang bago na, pero bakit? Andun ho ba tayo? Naisip ho natin minsan, bakit parang bagong luma ako? Alam niyo ho, sa atin, on our own, ay talaga hong mabibigo tayo. Lagi ho nating isasama na tayo ay kaisa ni Kristo. At hayaan natin siya yung kumilos sa atin. At habang siya ang kumikilos sa atin, siya ang may call, makikita po natin na dumadaloy po yung buhay na masagana. Yung buhay na walang hanggan, dito pa lang, masarap na. Amen? Bakit? Kasama natin siya. Amen? So, yun po yun. Ngayon, ano nga ho ba yung buhay na sinasabing walang hanggan? Ito po yung kagaya nung binuhay ng Panginoong Jesus si Lazaro. Nung tinawag niya ho si Lazaro, tumayo kagad si Lazaro. Ganon din po tayo. Nung tayo po ay nakasama natin ang Panginoong Hesus, tumanggap tayo sa Panginoong Hesus, buhay na ho tayo. Kaya tayo po ay simulang mamuhay bilang bagong nilalang. Amen? Amen. So, ano ho bang klase? Ano ho bang klase itong pagiging bagong nilalang natin? Tingnan po natin scripture. Ito ay banal na kapangyarihan ni Jesus na dumadaloy. Ganun lang naman ho, katindi. Ito po yung bagong nilalang na pamumuhay. Unang Pedro 1:23, sabi dito, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakan na may kamatayan, kung hindi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Alam nyo, itong scripture na hong ito, sabi ho dito, muli tayong sinilang. Minsan iniisip natin, pag na-born again tayo, nagkaroon tayo ng extension sa ating buhay. Kala natin ganun yun eh. Pag na-born again ka, nagkaroon ng extension, hindi ka na mamamatay. Pero hindi po sapat yung ganong definition.
Ang nangyari po dito, talagang completely, kung ano kayo dati, completely bago kayo. Ngayon, saan ho natin matatagpuan yung kabuuan kung sino tayo? Sister Jean, pakipas. Sabi dito, ito ay nasa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Di ho ba't nabasa natin sa ating Biblia na si Jesus at ang kanyang salita ay iisa? Amen? Alam niyo ho kung gaano ka significant dati ang salita ng Diyos. Sabi ho ang ganyan, isinusulat po nila yun. Ito'y lagi nila, sabi nga ho sa Joshua, lagi niyong kailangan, it will be forever in your eyes. Kailangan nakikita mo, meditate on this day and night. Yun ho ka-importante. Ngayon, meron ho tayo ditong poem. Ang poem po natin dito, Aking Bagong Pagkatao kay Kristo. Maganda po na ito'y ma-meditate natin para talaga hong buong-buo sa atin kung ano yung nakahanda na buhay na para tayo ay makalakad. Basahin po natin. Aking bagong pagkatao kay Kristo. Ako ay banal. Tropeyo ng katagumpayan ni Kristo. Tayo po ay banal. Amen? Hindi ho tayo magiging banal, kundi ngayon pa lang banal na tayo. Ano hong ibig sabihin ng banal? 100%. Kung ano ho ang Diyos, 100%, hindi ho kulang, dalisay, puro. Ganon din ho tayo. Kasi kay Jesus po, ginawa niya tayong banal. Tayo po ay tropeyo ng katagumpayan ni Kristo. Ako ay born again. Mula sa walang kamatayang punla. Tayo po ay na-born again mula kay Jesus. Diba ba? Ako ay bagong nilalang, kumpleto kay Kristo, at magpasawalang hanggang perpekto. Ako ay anak ng Diyos, laman ng kaningin. So kita niyo yun? Kung nasa ng Diyos, lagi kang tinitignan. Ako ay kaisa ng Panginoon at templo ng kanyang Espiritu. Kaya kung nasaan kayo, nandun ang Diyos. Kung nasaan kayo, sagrado, banal na lugar. Amen? Ako ay kanyang pinalaya at lubos na pinatawad. Ako ay pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ako ay matuwid, banal, at hindi mananagot. Wala na tayong utang. Bayad na po ng Panginoong Hesus. Ang aking buhay ay natatagong kasama ni Kristo at ligtas magpasawalang hanggan. Ako ay kanyang minamahal at siya ay akin. Amen? Faithful, forever faithful. Ako ay ulo at hindi buntot. Alam niyo, meditate natin to. Ako ay ulo at hindi buntot. Ako ay pinagpala ng lahat ng espiritual na pagpapala at kasamang tagapagmana ni Kristo. Ako ay may kakayahan maglingkod sa bagong tipan. Alam niyo bakit? Siya ang nag-qualify sa atin. Aprobado niya tayo. Kung sino siya, yun tayo. Ako ay tapat, angkop, pinili at kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Ako ay maharlikang embahador, misyonaryo ng sangkatauhan. Ito ho yung kings and priests. Ako ay kasing tapang ng leon at higit pa sa magtatagumpay. We are overcomers. We are bold as a lion. Ako ay asin ng sangkatauhan at ilaw ng sanlibutan. Kita nyo, ang lugar, ang mundo natin, malasa, masarap. Dahil nandun tayo, dahil ipinakikilala natin lagi si Jesus na nagpapaganda ng buhay. Amen? Tayo po, kahit saan tayo nandun, kahit anong kadiliman, maliwanag. Taglay natin ang tanglaw ng ating Panginoong Jesus. Ako ang matamis na amoy ni Jesus sa mga nangangamatay. Alam nyo, wag na natin talikuran yung mga may sakit. Kasi ho, dati meron tayong kapatid na ayaw mag-pray sa may sakit. Kasi sabi niya, hindi daw maganda yung record, namamatay daw pag pinag-pray niya. Alam nyo, kahit ipag-pray natin yung may sakit,
at hindi ho nabuhay, nasa langit naman. Amen? Para lang tayong binilisan lang natin. Kasi baka hinihintay lang po ng Panginoon na maipag-pray natin siya. Makatanggap siya, makilala niya ang Panginoong Jesus. Amen? So tayo'y matamis na amoy. Ako ay punong nakatanim sa batisan at ako'y mabungang sanga. Alam niyo, maski ho yung self-control, hindi ho natin sarili yun. Bunga ho ng Espiritu ng Diyos yun sa ating buhay. Kaya nananahan ho tayo sa presensya ng Diyos. Ako ay hari ng mundo dahil akin ang kanyang tagumpay. Amen. Tayo ay nagpapatupad. At ang pinapatupad natin ay ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. Hindi ho tayo yumuyuko kung kani-kanino at kung saan-saan at nagiging kaayon. Kung hindi, meron ho tayong conviction natin kung sino tayo at kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Akin ang kanyang tagumpay. Ako ang alagad niyang minamahal at dahil sa biyaya ng Diyos, ako ay ang lahat ng ito. Alam niyo, hindi pa ho ito lahat-lahat. Pero ito po, maganda hong ilagay sa pinto. Para pagpasok nyo, basahin nyo. Pag nasa loob kayo ng bahay, basahin nyo. Pag lalabas kayo, basahin nyo muna kung sino kayo. Amen? So ito hong katagumpayan na to. Ito ikaw, ang bagong nilalang kay Jesus. Akapin po natin yan. Akapin po natin yan. So sino naman ho itong mga ito? Tingnan na ho natin yung next slide. Sino naman ang mga ito? Numero 1, makasalanang naligtas ng biyaya. Ito po ay tayo noon. Pag ngayon ho tayo, tinanong, kamusta ka? Sister, di ba lahat tayo Kristiyano? Huwag na ho tayong sasagot ng, makasalanang naligtas ng biyaya. Huwag na ho nating itawag kung ano yung dati natin. Ngayon ho, tayo ho ay banal. Amen? Yun ho yung estado natin dati. Ngayon, pag tinanong na naman tayo, kamusta ka, sister? Ito, progresibong gawain. Ibig sabihin po, hindi pa tapos ang Lord. Tapos na ang Lord sa inyo. Hindi ho bitin-bitin tumarbaho ang Panginoon. Wala pong halfway, midway. Ang Lord ang kumikilos sa atin. Kaya hayaan po natin, bigyan natin ng liberty ang Lord kumilos sa atin. Amen? Pangatlo po, sabi dito, pag tinanong yung isang Kristiyano, kamusta ka, sister? Ito, hindi perpekto, pinatawad lamang. Alam niyo ho yan? Minsan, meron ho isang version yan eh. Tao lamang. Alam niyo po, sabi ho sa Hebreyo, Hebrews 10, verse 14. Sabi ho dito, ito kasi pinakamaganda hong translation. Sa Tagalog ho, iba ho yung medyo tunog eh. With one sacrifice, then, He made perfect forever those who are purified from sin. So ito na po yung estado natin. Perfect. Ngayon, pag sinabi na naman natin, bakit parang hindi? Huwag po tayong sasagot on our own. Ang may sagot sa atin ay ang ating Diyos. Amen? Kaisa tayo ni Kristo, hayaan natin siyang dumaloy sa atin. Ngayon, bakit kailangan tayong mabago? Bakit hindi pwedeng bitin tayo o makasalanan o progresibong gawain o hindi perpekto? Bakit? Kasi hindi makakapanahan sa atin o hindi tayo magiging templo ng Panginoon, ng Holy Spirit kung tayo ay madumi. Amen? Yun yung reason na yun. Kaya tayo, nilinis tayo ng Lord at nung tayo nilinis, pumasok siya. Nasaan ang Diyos ngayon? Sa atin. Nasa atin. So, maraming paglalarawan ang bagong buhay. Pero ang the best na larawan ay ang Espiritu ng Diyos.
Espiritu ng Diyos, siya yung nag-akay sa atin papunta kay Jesucristo. Ngayon, nung tumanggap tayo sa Panginoong Jesus, ang Espiritu ng Diyos naman ang nagpapaalala sa atin ng mga sinasabi ng Diyos. Tingnan natin sa Roma 5:5b. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Dati, alala niyo pa ba yung dati? Parang napakalayo ng Diyos. Amen? Parang hindi mo nga ma-imagine. Nakarapat dapat tayo sa Diyos. Pero dahil sa Holy Spirit, sa Espiritu ng Diyos, ibinuhos niya ang pag-ibig. Dati hindi natin alam kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Pero ngayon alam natin, meron tayong pagtatangi na alam natin beyond the shadow of the doubt na mahal tayo ng Diyos. So, ano pa? Susunod, Roma 6, Romans 8 pala, Espiritu ang nag-uugnay sa atin sa Ama. Sapagkat hindi binigay sa iyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping na mumuhay sa takot. Alam niyo yung sinasabi ditong mamuhay na parang alipin? Ito po yung panahon na makasalanan ka pa. Kaya kayo alipin. Pero ngayon pinalaya na tayo. Sa halip, binigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag kayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Alam niyo po yung sinasabi dito na ang Espiritu ang nagpapatotoo na tayo'y mga anak ng Diyos. Dati po, tayo ay nasa pamilya ni Adan. Nung nasa pamilya tayo ni Adan, kinuha ho tayo at inilipat tayo sa pamilya ni Kristo. Nung nasa pamilya po tayo ni Adan, nung kinuha tayo, tuluyan ho pinutol na yung ugnayan natin doon sa makasalanang lahi. Amen? Kasi kung sino si Adan, yun ang ginagawa niya. Ngayon, na tayo ay na kay Kristo, tayo ay mga inampon. Alam niyo ba kung ano ang pribilehiyo ng mga inampon? Sila po ay may right doon sa lahat ng pag-aari nung nag-ampon. At ngayon, kung etong nag-ampon ay may mga anak, yun pong ari-arian nung may-ari ay hinahati sa mga anak. Di ba tayo ho ay kasamang tagapagmana ng Panginoong Jesus? Kaya tayo ho ngayon, ang Espiritu ang nag-ugnay sa atin sa ating Ama, ito po'y nagpapatotoo lagi na tayo ay anak ng Diyos, tayo ay mahal ng Diyos. Amen? So, tignan po natin yung John 6:63. Ito po yung supernatural na buhay. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Amen? Yung buhay po natin, kung tayo ang kikilos, pangkaraniwan ho ang mangyayari doon sa buhay natin. Pero ang sinasabi dito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Bilang mga bagong nilalang, ang Espiritu natin, ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay. At sabi dito, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. Kaya, ano ho ang difference nung pangkaraniwang tao sa isang tao na bagong nilalang? At ito po yung salita niya. Amen? Sabi nga, di ba sa English, my words are spirit and they produce life. Saan humang lugar o area ng buhay natin na kailangan natin ng buhay ng Diyos, gamitin po natin yan. At saan ho kaya? Ako kailangan ko sa pangangatawan ko. Lord, I thank you, I am healed. In the name of Jesus, from the top of my head down to the soles of my feet. Amen? Yun ang aking tinatapakan, Panginoon. Ako'y magaling. At dahil sa ako'y magaling, ang katawan ko'y walang sakit, ako'y maliksi. Amen? We call things that be not as though they were. Ano pa ho yung mga kailangan mabigyang buhay sa ating mga iniikutan sa ating pang-araw-araw? Kaalaman. Thank you, Lord, I have the wisdom of God. Amen. Let's call it forth. Ano pa?
yung kapayapaan. Panginoon, maraming salamat na kami lumalakad sa kapayapaan. Ano pa? Ako, I want to ask you to pray for the elections, the coming elections. Kailangan natin ng Spiritong nagbibigay buhay para sa ating bansa. Heavenly Father, we thank you na, Lord, ang dalangin ko, Panginoon, na kung sino yung hindi karapat-dapat na mga na-nominate, Panginoon, matanggal na. Para ang matitira, Lord, hindi na pagpipilian, talagang iyon na talaga. Ikaw ang mangusap sa mga tao, sa mga iboboto. Amen. So yun po yung supernatural. Ito pong bagong nilalang, ito'y mula kay Jesus. Ito po ang nag-uugnay po dito ang Holy Spirit. At tayo po ay nag-walk sa supernatural. Dahil ho sa kanyang salita. Amen, na buhay. So tignan po natin susunod. Ano ang kahalagaan ng Panginoong Jesus? John 10 verse 11. Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Nung hindi pa ho ako nakakakilala sa Diyos, sa Panginoong Jesus, natatakot ako sa Panginoong Jesus. Nakaranas ho ba kayo nun? Kasi marami akong karumihan. Pero ho, nung nakilala ko ang Panginoong Jesus, nung pinakilala sa akin ng Holy Spirit, at nakita ko sa kanyang salita, kung ano yung ginawa niya para sa akin, nakita ko po dito na ang pinakadakilang pag-ibig ay si Jesus. Siya ho pala yung gumawa ng paraan para sa akin. Kaya ngayon po, ang pinaka-importante sa akin, dahil sa kilala ko na si Jesus, alam ko na kung ano yung ginawa niya, mahalaga sa akin na maibahagi ko sa ibang tao kung sino si Jesus at kung ano ang nilaan niya. Amen? Naalala ko po nung isang araw, galing ako sa Banawe. May sinundo ho akong locksmith. Mula ho doon sa Banawe, papunta ho dito, talagang hindi ko mapigil kundi tanungin doon sa bata, kilala mo ba ang Panginoong Jesus? Kasi kung sino ho si Jesus, kung ano yung pagpapahalaga natin na ibibigay na karangalan kay Jesus, ito po ay napakalaking bagay para sa makakarinig. Amen? So ito po ang kahalagaan ng Panginoong Jesus. Gusto natin siyang ipamalita. At tayo, bilang pamilya dito sa Word of Grace, magdala po tayo ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kapamilya, maski ho doon sa cell. Lagi ho natin pinapang-anyaya yung mga cell. Sama po natin doon sa mga cell para maipakilala natin ang kahalagahan ng Panginoong Jesus. Amen? Sunod na scripture. Ang bagong nilalang ay may heart transplant. Ezekiel 36:26. Sabi dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Obvious na ho ba ito ngayon sa ating mga buhay? Na meron na tayong gustong pagsunod sa Panginoon. Ganun lang ho yung demarcation niyan. May nangyari at may nangyaring pagbabago sa ating mga puso. Iba na ho yung kinakauhawa ng puso natin ngayon. Dati ho, walang kabagay-bagay, o baliwala sa atin. Ngayon ho, yung puso po natin, napaka-tender sa Lord. Ito na po yung heart transplant na sinasabi, nagbago po ang ating puso. Sunod na scripture. Ito po yung scripture ng 1 John 3:6. Ito yung pagpapatuloy kay Jesus. Bagong nilalang ay nagpapatuloy kay Jesus. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakita ni nakakakilala man sa Kanya. Alam niyo, this scripture, lagi hong iniisip na parang, parang ito ay nakasalalay sa akin na pag ako nagkasala, hindi na ako mananatili sa Panginoon. Amen. Isip ho ba natin yun, na pag ako nagkamali, parang nawawala yung relasyon ko sa Diyos. Alam niyo, pag tayo nagkakasala, ang nawawala sa atin, fellowship. Pero hindi ho yung relationship. Yung fellowship kasi guilty tayo eh. Maski ho yung budhi natin, kinokondemn tayo eh. Pero ito hong salitaan to, hindi ho to babala.
Hindi ho to binibigyan ka ng warning na pag ikaw ay nagkasala, hindi ka naman nanatili sa Panginoong Hesus. Hindi ho ganon. Ito ho ay scripture na pangako. Ito, iba ho ang kahulugan nito. Ito'y pangako. Ang sinasabi ho dito, sabi ho dito, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit? Pwede ho tayo magkasala, hindi ho ba? Di ba? Pero hindi na ho masarap. Hindi na ho tayo nag-i-enjoy. Bakit? Unang-una, pag tayo nagkasala, anong feeling natin? Maliit na. Pero pag tayo, maganda yung relasyon natin, nakakarinig tayo sa Panginoon, kung ano sinabi ng Lord, punta ka dito, nakakapunta tayo. Kasi bakit? Maayos yung signal. Pero pag nagkasala tayo, nakakondemn tayo. Parang may bumabara. Kaya tayo, hindi na ho tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang favorite scripture ho ko nga dito ay, the goodness of the Lord brings me to repentance. Dahil sa kabutihan niya, ayoko na. Amen? Tsaka, isipin niyo ho, sa sobrang buhos ng kabutihan ng Panginoon sa atin, meron pa kaya tayong room para lumihis? Amen? So 100% bagong nilalang. 100% kinakasihan ng Banal na Espiritu Santo. 100% mahal ng Diyos. Amen? So tingnan po natin susunod na scripture. Ito po'y automatic. 1 John 4:15. Ang nagpahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos na may nananahan sa Kanya. Nung tumanggap po tayo sa Panginoong Jesus, instantly, tumira siya sa atin. Amen? Instantly. Ito po yung literal. Nasa ng Diyos, nasa atin. Kaya tayo po, supernatural. Kaya kayang-kaya ho natin mamuhay na bilang hari. Di ho ba? Bilang pari. Nandito siya sa atin. Kaya nating tawagin by faith yung mga bagay-bagay dahil meron tayong Holy Spirit na nagpapaalala sa atin ng Kanyang salita. So, tingnan po natin susunod na scripture. Ano ang tunay na mahalaga sa tao? Sabi ho dito, Hebrews 13, verse 5. Huwag kayong magmukhang hindi yata mahalaga, no? Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Alam nyo, ang pera sa atin, napaka-big deal. Ito ang minsan ang pamilya nasisira dahil sa pera. Alam nyo, meron ako isang nakilalang tao Natuwa ako sa kanya kasi napakasimple ho ng patakaran nitong taon to sa kanyang buhay. Sabi niya ganito, ang pagkatao ay nasusukat sa katapatan niya sa pera. Pero alam niyo kung ano ang pera? This magnifies the character of the person. Kung ikaw, mapagbigay ka, konti lang ang pera mo, pag dumami yan, mapagbigay ka. Ngayon, kung ikaw, manloloko sa maliit na halaga, pag ikaw, nakautang na malaki-laking halaga, manloloko ka pa rin. Sa atin, yun ang napakahalaga. Pero ipinakita dito ng Diyos, sinabi sa atin, hindi kita iiwan ni papabayaan man. Amen? Madalas, ang mga tao nag-iiwanan dahil sa pera. Pero ang Diyos, hindi tayo iiwan. Kaya tayo, ang pera sa atin, ginagamit lamang. Huwag tayong magpapagamit sa pera. Amen? Mga bagong nilalang, marami pa niyan dun. Amen? I-enjoy natin yung ka-generosity ng Panginoon. Kaya kung tayo meron, sige, magbigay tayo. Kaya nga ho, alam niyo yung pagbibigay dito sa church? Ito po yung tinatanggal ho yung greed sa atin.
Para ho kayang-kaya nating magbigay sa Diyos na hindi natin nakikita dito sa iglesia kung nasaan tayo. Amen? So, tingnan po natin susunod. Ang pinagmulan at destinasyon at ang DNA. 1 John 3:9. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa Kanya ang buhay na galing sa Diyos at dahil ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Ano ho yung very obvious dito na naka-bold pa? 3 beses ho dito, inulit yung angkan natin. Amen? Tayo po, hindi ho dito pinag-uusapan yung gawain natin. Ang pinag-uusapan po dito kung sino yung ama natin. Ngayon, kung ang ama natin si Adan, natural sa kanya yung magkasala. Pero dahil sa ang ama natin ay ang Diyos, siya ay banal. Amen? Ganon ho kasimple yun. Kaya ho yung pagkakasala, hindi po sa gawain natin, kundi sa kaalaman natin kung saan tayo galing at kung saan tayo papunta. Amen? Sabi dito sa verse 10, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid ay hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Alam nyo, hindi ho tayo makakagawa ng matuwid para maging matuwid. Matuwid po tayo dahil sa namana nating katangian sa Diyos. Ito po yung DNA natin, kaya tayo matuwid. Ano ho nga ho yung katuwiran? Ang katuwiran ho, tayo ay nababalot kay Kristo. Kaya ang Panginoong Diyos, pag tinignan tayo, tayo ang laman ng kanyang mata. Pag tinignan niya tayo, nakita niya si Jesus sa atin. At dahil sa matuwid tayo, nasa ng kalaban natin? Nasa talampakan. Amen? Yan po ang bagong nilalang. So tingnan po natin. Bagong katauhan ay matatag dahil ito ay mula sa pakikipag-isa kay Kristo. Sabi ito, malayo na ang lumang ikaw sa bagong ikaw. Tingnan po natin scripture natin sa unang Korinto. Unang Korinto 6:9. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ibig ho bang sabihin na to? Galit ang Diyos. Galit si Jesus sa mga yan. Galit ho doon sa ginagawa. Hindi sa tao. Alala niyo ho nung nandito si Jesus, kung sino yung mga kasama niya? Kasama niya ho yung mga makakasalanan. Madali ho siya maimbita. Tinatanong nga ho, bakit ka kumakain kasama yung mga yan? Di ho ba yung mga tax collectors? Di ho ba ang kasama niya yung mga manluloko? Sino ho ba yung kahang around niya na pinangakuan niya na itong araw na to kasama kita sa paraiso? Yung magnanakaw sa krus. Sino ho ba yung binabapa niya? Lumuhod siya para lang pumantay. Ito po yung babaeng nahuli sa pangangalunya. Lahat hong ito na nakatanggap na sa Panginoong Hesus, luma na ho yan. Napatawad na yan. Amen? Tingnan ho natin yung verse na susunod dyan. Basahin po natin. Basahin natin. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Pero alam nyo, meron ho tayong isang bagay na bumabalik sa bagong tipan. At ito ho yung
pagsasamba sa Diyos-Diyosa. Bakit ho? Kasi ho ito ay opposed sa pagtitiwala natin sa Diyos. Bumabalik na naman ho tayo sa pagtitiwala natin sa ating sarili. Amen? So ano ho yung pinaka-antidote ho dito? Ano yung lunas dito sa laso na to? Tingnan ho natin. Kawikaan 3 verse 5. Sabi ho dito, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Balik tayo sa focus natin. Siya yung source. Alam niyo ho si Yahweh, siya ang bukal ng lahat ng mabuti. Amen? Hindi ho natin kaya yun. Sabi ito, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Kasi ho, pag ito na naman, bumabalik na naman tayo sa self-effort natin, sa works natin. Pero ito ho yung lunas ng lason. Kay Yahweh tayo magtiwala. Sabi ko dito, sa lahat ng iyong gawain, siya'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa inyong tatahakin. Alam niyo ho, itong lahat na to, ang ibig ho sabihin na to, mula umpisa, nung naligtas tayo, nagpapatuloy hanggang sa kahuli-hulihan. It is a lifestyle of faith. Yun po yun. Hindi ho tayo kumakawala sa ganun. Hindi tayo nagsasarili. Dire-diretso po tayo. Sa Diyos po tayo nakatingin. At sabi ho dito, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo at sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Amen? So ito ho yung antidote. Huwag ho tayo malason ng ating selfie. So sunod po, tingnan ho natin. Ang mabuting salita, ito'y binago na ang makasalanang nananampalataya sa Kanya. Alam niyo sa Hebrews 11, ito ang tawag nila ho dito Hall of Faith. Ito ho yung mga pinaparangalan ng mga tao na mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, binabanggit ho dahil sa kanilang pananampalataya. Pero ano ho bang mga klaseng tao ho sila? Si Noah. Si Noah ho lasenggo. At dahil ho sa kalasingan niya, napatulan niya yung mga anak niya. Nagkaroon siya ng mga anak. Dahil ho siya'y lasing na lasing, wala ho siya sa sarili. Ngayon, si Abraham. Si Abraham ho, siya ho yung padre de pamilya, pero para magawa ho niya yung gusto niya, nagsinungaling ho siya at pinabayaan niya yung asawa niya ang maging pases niya. At ano pa ho ba nangyari kay Abraham? Nagkaroon ho siya ng anak. Pinangakuan siya ng Diyos, pero nagkaroon siya ng anak sa iba. Si Jacob. Si Jacob po yung mangguguyo. Lagi ho, deceiver. Lagi ho siyang pang-circus po si Jacob. Si Moses. Si Moses naman po, dahil sa kanyang kasigasigan, dahil siya ho ay nasabihan na meron hong layunin ng Panginoon niya, pinangunahan ng Panginoon. At ano ho nangyari? Napatay niya ho yung isang Egyptian. Si Rahab. Si Rahab ho, taga red light. Siya po ay prostitute. Si David. Si David po, nawala po yung kanyang calling kasi siya po ay dapat pupunta sa isang gera. Kaya lang ang ginawa ho ni David, imbis na magpunta sa gera, namintana, nagpunta doon sa balcony niya at nakakita ng babaeng naliligo. Doon ho nag-umpisa kasi hindi ho niya ginampanan kung ano yung pagkakatawag sa kanya ng Diyos. Sa isang pagkakataon na ho yun, siya ho ay na-entice kay Bathsheba. Ano ho nangyari kay Bathsheba? Ito po ay nabuntis niya at para ho pagtakpan yung kanyang kasalanan, ginawa niya, ipinaing niya yung asawa ni Bathsheba sa gera. So, kita niyo ho, nasa Biblia yung mga pangalan, nasa Old Testament, pero dinala pa rin sa New Testament at pinarangalan. Lahat ho sila, kahit gano'n ang mga nangyari, nasa langit. Amen? Bakit? Dahil sa kanilang pagtitiwala sa Diyos na buhay. Amen? So gano'n din po tayo. Kung ano pa ho yung mga nangyari sa atin, napatawad at nalinis na tayo.
Amen? Ngayon, ang ating nakaraan, naipako na, namatay na, nalibing na, kasama ni Kristo. Amen? So, tingnan po natin sa sunod. So, paano ho natin ipinapalakad yung pagiging bagong nilalang? Sabi dito, matutunang lumakad sa bagong buhay. Roma 6:4, sa makatuwid. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay makalakad sa panibagong buhay. So sabi ho dito, binuhay tayo kasama, diba, ni Kristo. Nakakita na ho ba tayo ng bagong panganak na naglalakad na kagad? Diba? Nakakatakot siguro ho kung gano'n na mangyari. Pero tayo ho, bilang mga bagong nilalang, nakakilala sa Diyos, nasa atin na ho yung mga abilidad maglakad, tumalon, tumakbo. Pero ito ho ay matututunan natin. Ngayon, kung tayo ho ay dumadapa, normal ho yun. Kasi ho, maski ang bata, pag nag-aaral maglakad, sila'y nadadapa. Pero ano ho ang pinakamahalaga dito? Ipamalakad natin. Tayo ho ay tumayo sa paa ni Jesucristo. Amen? Yun po ang buhay na buhay dapat sa atin bilang mga bagong nilalang. So tingnan po natin susunod. Pamumuhay ayon sa Biblia. Amen? Ito yung Filipos 4:13. Basahin po natin lahat. Ang lahat nang ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Hindi ho to self-motivation. At hindi rin ho dito sinasabi na ang abilidad natin ang magpapalakad sa atin. Ang sinasabi ho dito, yung availability, yung ating pagbibigay ng ating buhay kay Kristo para kumilos ang ating kalaguan. Amen? Mas basahin ho din natin ulit. Ang lahat nang ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sunod po, Hebreo 12:2. Sabi dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng pananampalataya. Kanina pinag-uusapan yung lakas. Ngayon yung paningin. Saan tayo nakatingin? Si Jesus, the author and the finisher of our faith. Asan si Jesus? Nasa trono ng Diyos, nasa kanang kamay. Diba? Kanang bahagi, ibig sabihin seat of power. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan natin, doon tayo nakatingin, ituon natin ang paningin kay Jesus. Amen? Napagtagumpayan niya na yon. At habang doon tayo nakatingin, ano nangyayari sa atin? Lalo tayong nabubuhay. Na kahit nasa problema tayo, nakakangiti tayo. Amen? Yung buhay ni Kristo ang nakikita natin, nakikilos sa atin. Susunod, Colossus 3:1. Basahin po natin. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't pagtuunan nyo ng isip ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. May mga Kristiyano na nandun pa rin sa mga pinoproblema nila. Ano yun? May mga Kristiyano na nabibihag pa rin ng pagnanasa sa katawan. Minsan merong nicotine addiction, o kaya kung anong substance ang kinakaadikan niya, o kaya merong mga Kristiyano na maging sila, alam nila na yung dila nila medyo makate. Meron hong isang kwento na narinig ko, sabi hong ganun, nga sa isang bangkaho ang 3 pastor. Ngayon, yung bangkahong yun ay mukhang wala ng patutunguhan. Mukhang hindi na matatapos ang araw, mamamatay silang 3. Kaya nagtanungan po yung 3 pastor, sabi ganon, total, dito tayo, mukhang wala nang makakalagpas dito sa araw na ito. Pwede bang maitanong kung ano yung mga pinagdadaanan nyo na hanggang ngayon hindi pa napapagtagumpayan?
Sabi nung isang pastor, nakakayaman sabihin. Sabi niya ganyan, may asawa ako, 3 anak ko, pero may girlfriend ako. Sabi niya ganon. Ganon ba, pastor? Iiling-iling silang 3. Tapos sabi nung pangalawang pastor, sabi niya, kakayaman sabihin. Sabi niya ganyan. Pero ang pinagdadaanan ko sa buhay, meron akong itinabing pera ng church. Sabi niya ganyan, gusto ko na nga umuwi. Sabi niya, para makuha ko na yung tinabi kong pera ng church at magamit ko na sa pangangailangan ko. Nung narinig nung 2 pastor yon, iiling-iling sila. Iiling-iling sila. Tapos yung pangatlong pastor, tinanong, ikaw, ano ba yung tinatago mo? Sabi nung pangatlong pastor, ako, Makate dila ako. Sabi niya ganyan, hindi ako makapagtago ng sikreto. Di na nga ako makapaghintay para makaalis dito sa bangkang ito. So yun po yung mga mabibisto dahil dito sa taong ito. So ang pamumuhay ng biyaya, hindi ho tayo nakatingin doon sa mga pinoproblema natin, yung mga hirap na hirap tayo, kundi ang tinutuunan natin ng pag-iisip ay ang mga bagay na nasa langit. Amen? Kung saan nandun ang katagumpayan. Kung nasaan nandun ang freedom ng Diyos para sa atin. Amen? So tingnan po natin susunod. Kristyanismo, 1 John 4:17. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't hindi natin kinakatakutan ang araw ng paghuhukom. Yung mga nagno-notes dyan, i-notes nyo to. Sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit na nasa daigdig pang ito. So wala na ho tayong paghuhukom. Kasi kung ano ho si Jesucristo, yun na tayo. Amen? So isa pa ho maganda dito, kung ano ang ini-enjoy ni Jesus, ini-enjoy na natin dito. Ang buhay ho natin dito ay supernatural. Hawakan niyo yung sarili niyo, hindi na kayo pangkaraniwang tao. Kayo ay bagong nilalang at punong-puno ng kapangyarihan ng Diyos. Punong-puno ng kakayahan ng Diyos. Amen? So, sapagkat tulad ni Kristo, kayo ay katulad ni Kristo. Amen? So, panghuli natin, meron ho tayong kahanga-hangang tagapagturo. John 16:13. Basahin po natin. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi sa kanyang narinig at ipinahayag niya sa inyo ang mangyayari sa hinaharap. Alam niyo po, nung umalis ang Panginoong Hesus, sabi niya, hintayin niyo ang banal na Espiritu Santo. Sinabi niya ho doon sa kanyang mga disipulo, tayo po na nananampalataya, nasa atin na ang Holy Spirit. Siya po ay laging nagsasalita. Kaya po tayo ay laging nakikinig. Laging buksan natin. Open tayo kung anong pinapagawa niya. At ang sabi ko dito, tayo ay pinapatnubayan. Tayo ay dinadala sa katotohanan. Kung ano ho yung nakikita ng ating mga mata dito sa lupa na hindi galing sa Diyos, takpan po natin ang katotohanan ng Diyos. At ito ho ay paalisin natin sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Tayo po ay tumayo. Taas po natin ating mga kamay. Aming Ama, marami pong salamat. Dahil sa Panginoong Hesus, kami ay nalinis, kami ay kinasihan ng banal na Espiritu Santo, at kami ay may magandang kinabukasan. Aming Ama, maraming salamat na anuman ang itinuturo mo sa amin, anuman ang pinapagawa mo sa amin, ay mga normal na gawain na isang bagong nilalang. Heavenly Father, we just thank you for your goodness. Ama, maraming salamat na kung merong mga pet sins, Lord God, Lord, ito'y sinisira namin sa pangalan ni Jesus. At Lord, kami ay nakatingin sa iyo. Kayo ang nagpalaya sa amin. Kayo na
ang buhay nyo, ang pinangtubos mo para sa aming kalayaan. At Lord, maraming salamat. Kami ay magpawalang hanggang napatawad. Heavenly Father, we thank you that this life on earth is a beautiful journey with your power, with your love, and with the voice of the living God in us. Panginoon, kayo ang aming sinasamba. Kayo ang aming pinasasalamatan. Kayo ang aming itinataas. Kami, Panginoon, nagpapasalamat kami ang iyong mabangong simoy, Panginoon, sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Heavenly Father, we just lift up to you this neighborhood. Panginoon, dalangin namin na, Lord, Holy Spirit, we ask that you bring them to Jesus. Panginoon, ipakita mo sa kanila ang lugar na ito, Panginoon. Holy Spirit, we thank you na kayo ang nagtuturo sa amin sa araw-araw. Aming Ama, maraming salamat na itinuturo mo sa amin kung ano ang tunay na mahalaga. At ito ay ang iyong presensya na tapat at hindi magmamaliw. Lord, we thank you. Lord, maraming salamat, Panginoon. Pinibigay namin, Panginoon, ang aming buong buhay, Lord. Panginoon, maraming salamat na, Lord, ikaw ang kikilos sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagbabago. Salamat, Panginoon, na through the eyes of faith, Lord God, we thank you, Lord God, that we are seeing, Lord God, your beautiful promises coming to pass in our lives. Panginoon, yung mga aming pinapanalangin, Lord, we thank you. Ikaw ang kasagutan, Panginoon. Sinagot mo na. Lord, maraming salamat na habang kami lumalakad, binibigyan mo kami araw-araw ng full assurance, Lord God, na anuman ang namin nakikita, anuman ang, Lord, ibinibigay sa amin ng Holy Spirit. Lord, salamat, Lord God. Ang Espiritu mo, Panginoon, ang iyong kalakasan, Panginoon, ang kumikilos in behalf of us, for us, through us, God. Lord, we just thank you, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ang linggo naming lahat, Lord God, ay pinagpala. Busog na busog, Panginoon, sa kadakilaan mo. Busog na busog, Panginoon, sa mga bagay na, Lord, na ikaw ang manggugulat sa amin. Dahil, Lord, we thank you that you have prepared every good thing, Lord God, before us. Salamat, Panginoon, na ikaw ang gumagawa ng paraan. Heavenly Father, we worship you. We worship you in our church. We worship you, Lord God, in our homes. We worship you, Lord God, in our workplace. Lord, you are exalted in our lives. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon, binago mo kami. In Jesus' mighty name, amen. Amen.